God first morning po sa lahat. Magandang umaga po, God first morning. Good first morning po. Sino po ang ating host ngayon? Morning po. Good first morning po. Happy God first morning po sa inyong lahat mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Nandiyan po ba yung host natin? Sino ba ang nakaschedule na host, mga kapatid? Happy God first morning. Let me see. Oh, God first morning po mga kapatid. Si Pastor Mesa pa rin po ang naka-schedule ngayon. ayun. Ay, wala pa siya. Sige po, tayo po'y magsimula na, mga kapatid. Ang ating pong programa ngayong umaga ay ilang araw na tayo? 20th, 21, 21st day ng ating pong 40 days of prayer. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa ating pong pag-start ng ating pong program. Aking pong hilingan ang isa sa atin na magbukas po ng panalangin para po sa ating 40 Days of Prayer program. Pwede ko po bang hilingan si Pastor Ernie na mag-pray? Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Thank you. Panginoon, sa oras pong ito, sa pagkasimula ng aming gagawing programa, we invite the Holy Spirit to be with us upang ito ay magbigay sa amin ng lakas. Patuloy po kaming samahan, Panginoon, upang lalo kaming mapalapit sa inyo bilang aming tagapagligtas. Ikaw po ang manguna sa mga partisipan sa umagang ito. Ito po ay aming hinihiling sa matabi sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Okay, mga kapatid. Welcome po uli sa ating pong 40 Days of Prayer. Ang mga sumusunod na mga tauhan ay gaganap po para sa ating pong mga gagawing programa ngayon. Ang ating pong Bible reading, ba't ba walang Bible reading dito sa ating listahan? Chapter 5 na po ng ano tayo, no? Ng Judges. Tama po ba Pastor? ako? Chapter 5 po, Pastor. Missional ano pala to? Yan. Alright. Chapter 5. Ang ating pong Bible reading ay si Sister Elohenia Contridas. Nandiyan po ba? Ayan pala si Pastor. Pastor, take over. Thank you. Morning. Good morning po, Pastor. God bless you po. Sensya na po na late. Okay lang po, okay lang po. Sige po. Nagsimula na po. Si Ma'am Jean po, Ma'am Jean Contreras po. Sige, Pastor. Ikaw na po ang mag-lead. Nakapag-pray na po kami. Opening prayer. Okay po. Ayan, good morning po, Ma'am Jean. Dirito na po ba si Ma'am Jean Contreras? Ayan, yan. Kayo na po ang magbabasa. Judge chapter 5 po. Okay. Happy God first morning po sa ating lahat. Happy God first. Ang Hukom chapter 5 verse 1 to 31 po. Okay. Ang awit ni Deborah. Nang magkagayoy, umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinoam ng araw na iyon. Sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel, sapagkat kusang inihandog ng bayan ang kanilang sarili. Purihin ninyo ang Panginoon. Makinig kayo, mga hari. Pakinggan ninyo, mga prinsipe. Panginoon, ako'y aawit. Ako'y gagawa ng himig sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Panginoon, nang ikaw ay lumabas sa Seir, nang ikaw ay humayo mula sa lupain ng Edom, ang lupa ay nanginig, ang langit naman ay nagpatak. Oo, ang mga ulap ay nagpatak ng tubig.
ang mga bundok ay nayanig sa harap ng Panginoon, yaong sa Sinai, sa harap ng Panginoon ang Diyos ng Israel. Sa mga araw ni Shamgar na anak ni Anak, sa mga araw ni Hael, ang mga paglalakbay ay tumigil, at ang mga manlalakbay ay bumagtas sa mga lihis na landas. Ang mga magsasaka ay huminto sa Israel, sila'y tumigil, hanggang sa akong si Deborah ay bumangon bilang ina sa Israel. Nang piliin ang mga bagong Diyos na sa mga pintuang bayan ang digmaan, may nakita bang kalasag o sibat sa 40,000 sa Israel? Ang aking puso ay nasa mga pinuno sa Israel, na kusang loob na naghandog ng kanilang sarili sa bayan. Purihin ang Panginoon. Saysayin ninyo kayong mga nakasakay sa mapuputing asno, kayong nakaupo sa maiinam na alpombra, at kayong lumalakad sa daan. Sa tugtog ng mga manunugtog sa mga dakong igiban ng tubig, doon nila inuulit ang mga tagumpay ng Panginoon, ang mga tagumpay ng kanyang magbubukid sa Israel. Bumaba nga ang bayan ng Panginoon sa mga pintuang bayan. Gumising ka, Deborah. Gumising ka, bumigkas ka ng awit. Bumangon ka, Barak, at ihatid mo ang iyong mga bihag, ikaw na anak ni Abinoam. Bumaba nga ang nalabi sa mga maharlika, at ang bayan ng Panginoon ay bumaba dahil sa kanya laban sa mga makapangyarihan. Mula sa Ephraim na kanilang ugat, sila ay naghanda patungo sa libis. Sa likuran mo ay ang Benjamin na kasama ng iyong mga kamag-anak. Makir nagmula ang mga pinuno, at sa Sibulon ay ang may hawak ng tungkod ng pinuno. Ang mga pinuno sa Isakar ay dumating na kasama ni Deborah, at ang Isakar ay tapat kay Barak. Sa libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. Sa gitna ng mga angkan ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga pagtawag sa mga kawan? Sa gitna ng mga angkan ng Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Hordan, at ang Dan, bakit siya'y nanatili sa mga barko? Ang Aser ay nanatili sa mga baybayin ng dagat, at nanahan sa kanyang mga daong. Ang Sibulon ay isang bayan na nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan. Gayon din ang Neftali sa matataas na dako ng kaparangan. Ang mga hari ay dumating. Sila'y lumaban. Nang magkagayoy, lumaban ang mga hari ng Kanaan. Sa Tanaak na nasa tabi ng tubig sa Megiddo, sila'y hindi nakasamsam ng pilak. Mula sa langit, ang mga bituin ay nakipaglaban. Mula sa kanilang paglakad, sila'y nakipaglaban kay Sisira. Tinangay sila ng rumaragasang Kishon, ng rumaragasang agos ng ilog Kishon. Sumulong ka, kaluluwa ko, ng may lakas. Nang magkagayoy yumabag ang mga paa ng mga kabayo, na may pagkaripas ng kanyang mga kabayong pandigma. Sumpain si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon. Sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon, sapagkat sila'y hindi dumating upang tumulong sa Panginoon. Upang tumulong sa Panginoon laban sa makapangyarihan. Higit na pinagpala sa lahat ng babae, si Hael, ang asawa ni Eber na Kineo.
Higit siyang pinagpala sa lahat ng babaeng naninirahan sa tolda. Siya'y humingi ng tubig at binigyan niya ng gatas. Kanyang dinalhan siya ng mantikilya sa maharlikang mangkok. Hinawakan ng kanyang kamay ang tulos ng tulda at ang kanyang kanang kamay ang pumukpok ng mga manggagawa. Kanyang pinukpok si Sisera ng isang pukpok, dinurog niya ang kanyang ulo, kanyang binasag at tinusok ang kanyang noo. Siya'y nabuwal, siya'y nalugmok, siya'y bumulagta sa kanyang paanan. Sa kanyang paanan siya ay nabuwal, siya ay nalugmok, kung saan siya nabuwal, doon siya patay na bumagsak. Mula sa bintana siya ay dumungaw, ang ina ni Sisera ay sumigaw sa pagitan ng durungawan. Bakit ang kanyang karwahe ay natatagalang dumating? Bakit nababalam ang mga yabag ng kanyang mga karwahe? Ang kanyang mga pinakapantas na babae ay sumagot sa kanya. Siya na rin ang sumagot sa kanyang sarili. Hindi ba sila nakakatagpo at naghahati-hati ng samsam? Isa o dalawang dalaga sa bawat lalaki. Kay Sisera ay samsam na damit na may sari-saring kulay. Samsam na sari-saring kulay ang pagkaborda. 2 peraso ng kinulayang gawa. Binordahan pati para sa aking leeg bilang samsam. Gayon, nalipol ang lahat ng iyong mga kaaway, Panginoon. Ngunit ang iyong mga kaibigan ay maging tulad ng araw sa pagsikat niya sa kanyang kalakasan. At ang lupain ay nagpahinga na 40 taon. Yes. Okay. Dito po, yes po, dito po sa chapter 5 po na ang chapter po ay nagsasabi na sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel, sapagkat kusang inihandog ng bayan ang kanilang mga sarili. Purihin ang Panginoon. Dito po ang Judges 5 ay awit ng tagumpay. Isang selebrasyon na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao. Taong tumugon sa pagtawag sa kanila. Pagkatapos po na ma-defeat ni Sisera, ni Deborah at Barak, isang awit ang nagpapa-remind sa kanila kung gaano ka-faithful at powerful ang pagsunod sa Panginoon. Tayo din ay tinatawag ng Panginoon, ng Diyos, para maging kabahagi sa kanyang misyon. Si Deborah, isang propetesa, si Barak, isang judge, at si Jael, isang ordinaryong believer, pero kumilos silang magkakasama sa Panginoon. Sila ay tinatawag ng mga courageous and faithful heroes, sabi ganon. Si Jael ay simbolo ng tapang na mula sa Diyos. Tumayo siya sa tama kahit delikado. Kung hindi niya napatay si Sisera, pwedeng siya ang pinatay nito. God works mightily when His people are consecrated to Him. Bago ang tagumpay sa Judges 5, nagkaroon muna ng pagtatalaga at response sa tawag ng Diyos sa Judges 4 to 6. Kaya ang mga nagmamahal sa Diyos, sabi nga, ay sumisikat tulad ng araw at ang mga kalaban ng Diyos ay magwawakas. Ang Judges 5 ay magre-remind sa bawat isa sa atin that God's remnant people survive and triumph, not because of strength, but because of God's faithfulness, courage, and willingness to serve. God bless po. Amen. Po. Amen. Yan. So, mayroon po ditong feedback, reflection galing po sa Pantok SDA Church from Brother Sunny Talusan. Batay po sa Kabanata 5. Ito ay isang awit ng tagumpay ni Deborah at Barak matapos talunin ang kaaway.
Ang awit ay nagsisimula sa papuri sa Diyos dahil sa tagumpay. Ito ay nagpapaalaala na ang bawat tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Ipinakita rin ang halaga ng pagkakaisa at lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon. Ito rin ay isang paalaala sa atin na ang kapangyarihan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay humahantong sa tagumpay kahit maraming hadlang sa buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mayroon pa po sa mga kapatid magustong magbigay ng kanilang reaksyon or reflection. Sino pa po? Tunay nga po na ang Diyos ang siyang magbibigay ng tagumpay. In any hardships in life, kapag ipinagkaloob natin ang ating pagtitiwala sa Diyos, ay hindi niya tayo pababayaan. Meron pa po ba? Save na tayo, Pastor. Yes po. Save na po tayo. Mananalangin po muna tayo. Meron pang video. Pero mananalangin po muna si Ma'am Jean para sa pagpapasalamat sa tagumpay. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan po namin Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagpapaalala sa amin ngayong umaga na kung kami ay handang magpasakop sa inyo, willing, Panginoon, na gumawa, tayo po ay nagbibigay ng tagumpay. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, nawa ang aming puso ay laging nakatalaga, Panginoon, sa inyo sa paglilingkod. At nawa, Panginoon, anuman ang aming mga kakayanan, simpleng mga kakayanan at kung ano man ang aming pwedeng magawa, magamit po namin ito sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Proceed po tayo. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel.
and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Prepare to meet your God. Okay? Good morning po muli sa bawat isa at tayo po ay magpapatuloy sa ating Lest We Forget. Ito po ay pangungunahan po sa atin ni Ma'am Risa. Ma'am, yeah. Ma'am Risa? Good morning po. Good morning. Yeah. Pasensya na po kung medyo madilim, wala kaming kuryente. At least po ay may signal. Opo, dumating po kahapon yung signal. Opo, praise God. Praise God. Kaya nakasolar lang po, medyo so bilisan ko lang po para kasi malabo na yung ilaw. Malinaw na rin naman, ma'am. Malinaw lang po, kaya lang medyo madilim na sa aking babasahin. Okay. Sige po. November 18, misyon sa mga itim na Amerikano. Okay, wait lang po medyo madilim. Ayan, ako lang yung flashlight. Yan. Sabi dito sa Galatians 3 verse 27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Noong 1891, nag-alala si Ellen White sa kakulangan ng mga gawaing Adventista para sa mga itim. Noong 21 ng Marso, nagbigay siya ng isang patutuo tungkol dito sa mga delegado ng sesyon ng General Conference. Particular niyang hinikayat na ang mas maraming gawain para sa mga itim na taga-timog. Hindi nagtagal, ang kanyang panawagan ay nailimbag bilang isang sanaysay na may 16 na pahina na pinamagatang Our Duty to the Colored People. Ang Panginoon anya sa mga delikado ay nagbigay sa atin ng liwanag hinggil sa lahat ng mga ganitong mga usapin. May mga prinsipyong itinakda sa kanyang salita na dapat nating sundin sa pagharap sa mga komplikadong tanong. Dumating si Jesus sa mundo para iligtas ang lahat ng tao. Anuman ang kanyang lahi, namatay siya hindi lamang para sa mga taong may kulay, kundi pati na rin para sa mga puting lahi. Pareho ang halagang binayaran para sa kaligtasan ng taong may kulay at ng puting tao. At ang mga insultong ibinabato sa mga taong may kulay ng marami na mag-angkin na sila'y tinubo sa dugo ng kordero ay nagbibigay ng maling representasyon kay Jesus at nagpapakita na ang kasakiman, tradisyon at diskriminasyon ay nagpapadumi sa kaluluwa. Wala sa mga kumukuha ng pangalan ni Kristo ang dapat maging duwag sa kanyang misyon. Para sa kapakanan ni Kristo, tumayo tayong parang nakatingin sa bukas na pintuan ng lungsod ng Diyos. Sa kabila ng kanyang panawagan, napuspusang palawakin ang misyon ng Adventismo sa mga itim na taga-timog. Walang nangyari hanggang 1893. Sa taong iyon, natuklasan ni James Edson White, ang pinakamatandang anak na lalaki ni Ellen White, ang dokumento. Si Edson, na kamakailan lang ay nakaranasan ang pagkahikayat noong nasa kanyang kalagitnaan ng 40s, ay nagkaroon ng matinding conviction na dapat niyang ibahagi ang mensahe ng Adventismo sa mga dating alipin sa
Deep South. Sa tila hango sa Pitcairn, ang malikaing si Edson ay agad na nakipagtulungan kay Will Palmer, isang bagong hikayat na may kadudadudang pinanggalingan upang magtayo ng isang mission boat at sumabak sa isa sa pinakamakabulohang kabanata ng North American Adventist Mission. Ang dalawang hindi inasahang misyonaryo ay nagpatayo ng Morning Star sa Aligan, Michigan noong 1894 na nakakahalaga ng $3,700. Sa kalaunan, ang kanilang sasakyan ay nagsilbing tahanan para sa mga kawani ng Adventista. Hindi lamang yon, ito ay naglaan ng respeto para sa ating kapilya, aklatan, munting printing press, kusina at silid para sa mga pagproseso ng mga larawan. Sa madaling salita, ito ay naging mission station na nasa tubig. Nakakamangha para sa akin na kinasangkapan ng Diyos ang mga taong tulad na Edson at Will na may personal na suliranin. Ito ay patunay ng kanyang walang hanggang biyaya. Higit pa rito, ito ay nagbibigay ng liwanag sa pag-asa para sa mga magulang na may mga anak na hindi pa natuklasan ang tamang landas. So dito po sa aking pong binasa, ito po ay, ang sabi dito, Ellen White emphasized that Christ died for all races and people. So, ang diskriminasyon ay salungat sa Ebanghelyo. So, noong unang panahon, nagkaroon nga po ng discrimination yung mga puti at saka yung mga itim. Pero sabi nga sa Galatia 3 verse 28, walang Hudyo o Griego, alipin o malaya sapagkat kay Kristo Jesus kayong lahat ay iisa. So, anuman yung lahi natin, tayo ay isa sa harapan ng Panginoon. So walang sinumang dapat iwanan sa gawain ng misyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat maramdaman ng bawat tao, lalo na ang mga naaapi at yung mga taong napapabayaan. So dapat tayo ay walang tinatangi. Si Edson White ay unang nagwawalang bahala, ngunit kalaunan ay kumilos. Ang ganitong karanasan ay paalala sa atin. Sabi nga sa Santiago 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. So tayo ay alam natin kung ano yung tama, pero kung hindi natin ito ginagamit, tayo ay nagkakasala. Marami sa atin ang nakarinig ng tawag ng Diyos, ngunit minsan hindi tayo tumutugon dahil sa takot, duda o abala. Ngunit ang Diyos ay matyagang kumakatok sa ating puso hanggang tayo'y gumalaw. So ginagamit ng Diyos ang kahit simpleng kagamitan para sa malaking misyon. So yung Morning Star ay hindi malaking simbahan kundi isang bangkang binago para sa paglilingkod. Ngunit naging daluyan ito ng kaliwanagan sa timog. So isang simpleng kagamitan, ngunit ito ay kanilang ginagamit para maging mission or center of influence para sa gawain ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, hindi kailangan ang ingranding bagay para gumawa ng himala. Minsan, ang mga simpleng bagay, isang tao, isang tahanan o isang bangka, ay magiging makapangyarihang kasangkapan kapag inaalay sa Kanya. Kaya sabi dito dito din sa pag-asa para sa mga magulang na may mga anak na nalihis. Nabanggit sa hulihan na maaring maging pag-asa ang karanasan ni Edson para sa mga magulang na may mga anak na malayo sa Diyos. Na kumbaga yung kanyang anak noong una ay hindi niya masyadong binibigyan ng pansin ang kanyang pagkakaalam tungkol sa Biblia, pero sa huli siya naman ay nagpagamit sa Panginoon. Sabi dito, kahit minsan ay lumilihis ang mga anak, nanatili ang pag-asa dahil kumikilos ang Diyos sa kanyang puso. So maaaring gamitin ng Diyos ang ating mga anak kapag sila ay pinakinggan nila ang tawag ng Panginoon. So sa huli po, ang kwentong ito ay paalala na ang misyon ng Diyos ay para sa lahat. Kaya tayo ay tinatawagan na maglingkod lalo na sa mga lugar na hindi pa napapansin. Kahit sino ay maaring gamitin ng Diyos, kahit ang may karanasan o kahit yung mga mahihina o malakas, tayo ay gagamitin ng Panginoon. So ang pag-asang ng Diyos ay laging buhay para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. So dapat sa ating paglilingkod tayo ay
patuloy na magpagamit, lalo't higit abutin natin ang mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan, ano man ang kanyang lahi, ano man ang kanyang kulay, ang mahalaga, sila ay mapaabutan ng salita ng Diyos sapagkat sila ay anak din ng Diyos, ano man ang kanilang races. So ito lang po at magandang umaga po. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong pagkabasa at sa inyong pagpapaliwanag. Totoo po nga po na kinakailangan tayo ay maging chosen vessel, no po? At wala po tayong tinitingnan kung sino ang dapat abutin ng ating mga buhay bilang misyon. Tayo po ay maging sentro, no po? Ang ating mga tahanan, ang ating mga tinatawag na institusyon o ang ating mga maliliit na mga bagay na mayroon sa ating buhay ay magamit sa dakilang paglilingkod sa Panginoon. Ayan, purihin po ang Panginoon at tayo po ay tutuloy na sa ating 40 days of prayer na pangungunahan po ni Pastor Meneses. Pero bago po yan, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon, muli po kaming lumalapit po sa inyo. Nais po namin pagkaloob muli ang aming mga buhay sa inyo. Nakita po namin at narinig ang inyong dakilang kagustuhan ng lahat ng mga tao ay mapaabutan. Sa mga nakaraang kasaysayan ay nagkaroon ng mga hindi patas na pakikitungo sa mga lahi o mga etniko. Subalit, Panginoon, ipinakita ninyo ang kahalagahan ng bawat kaluluwa at kayo ay nananawagan sa amin na kami magpagamit aming mga buhay upang patuloy na abutin ang mga mahihina, ang mga walang alam sa inyong banal na katotohanan na patuloy na abutin. Sa pagpapatuloy po, Panginoon, ng aming devotional, nais po naming panalangin sa inyo si Pastor Meneses sa kanyang pangunguna na patuloy pong magsalita tungkol sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang iyon sa pagkaalam ng katwiran, katotohanan, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Patuloy po kaming tatanggap ng kanyang kapangyarihan at kami gagamiting matatag, matagumpay sa dakilang gawa. Salamat po, Ama, na kami dadalisayin ng inyong banal na biyaya at ang aming pakikinig ay kalakasan ng aming pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay? Tuloy po tayo. Pastor Meneses, kayo na po. Nakikita niyo po ba ako, mga kapatid? Naririnig po. Maliwanag po, Pastor. Nakikita niyo ako? Kitang-kita, Pastor. Nakaputi ka, oh. Ay. Ay. Ayan. Nakikita niyo pa po ba ako? Maliwanag po. Loud and clear. Gandang lalaki po. Gandang lalaki. God bless morning po, mga kapatid. Tayo ay nasa pang 21 araw sa ating pong 40 days of prayer. At sa umagang ito, ang ating pong paksa na binigay sa akin, ang kanyang pamagat ay The Church Laodicean Problem. Alam natin itong church na ito, mga kapatid, ito yung itong iglesia, huling iglesia sa Asia Minor na personal na sinulatan. Ang sulat ay mismo galing sa ating Panginoon through John the Revelator. Gusto kong basahin muna dito ang ating pong paksa sa umagang ito. Ang sabi po sa atin, God gave a prophetic history of the Christian church in the book of Revelation. Revelation chapter 2 and 3 describe 7 eras of church history that apply to 7 literal churches in Asia.
They also apply to 7 historical eras of the church, from the early apostolic church to today. The seventh church is described in Revelation chapter 3, verses 14 to 21. And unto the angel of the church of the Laodicean write, these things say the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, but thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase in goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. And anoint thy eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him. I will sup with him, and he with me. To him that overcometh, I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I am set down with my Father in his throne. Today's church era is called Laodicea. The city of Laodicea was known for its therapeutic hot and cold hydrotherapy baths. The benefits of hydrotherapy are well understood today, and this is significant when we consider that God describes today's church as lukewarm and neither hot or cold in verse 16. This displeases God very much, so much so that if the church remain in this lukewarm condition, God will spew her out of his mouth. Why is this lukewarm condition so serious in God's sight? The answer is in his desire for the church. God desired that the church be either hot or cold. He desired the church to be of therapeutic value of this earth. You see, a lukewarm church is not therapeutic. It offers a little benefits to those who come in contact with it. God wants the church to bring life everywhere it goes. This is similar to Jesus' statement that the church is to be the salt of the earth. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. Matthew chapter 5, verse 13. Both salt and hot and cold hydrotherapy are therapeutic. So Jesus said in Revelation that those remaining in lukewarm, non-therapeutic condition will be spewed out of his mouth. In Matthew, he says that the salt that has lost its savor will be cast out. Jesus is saying the same thing in both Revelation and Matthew. If the church is not therapeutic, sa inyo kadugtong nito. Wait lang po. Yun. It's not therapeutic. Sabi po, it is of no value to God and will ultimately be cast from Him.
Jesus revealed how life was to flow from his church when he said, "He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water." John interpreted that Jesus meant this way, but this spake he of the Spirit which they had believed on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Through the baptism of the Holy Spirit, life would flow from the church. We can clearly see that Jesus' warning to last days Laodicean Christian is very serious. We must wake up to our condition and allow God to change us from non-therapeutic to therapeutic if we are to be ready to meet Jesus when he comes. The sad truth is that Laodicean Christians are not even aware of the dangerous spiritual conditions. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have nothing, and have need of nothing, and knowest that thou art wretched, miserable, and poor, and blind, and naked. So mga kapatid, sa ating pong understanding, no, sa ating pong pag-aaral sa prophecy, sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan, ang iglesyang ito, ang huling iglesia na bago dumating ang ating Panginoon, ito yung last Christian era. In particular, we claim that the church, Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, ay tinatanggap natin na ang iglesyang nalabi. Subalit, nakakalungkot ang kalagayan ng ating iglesia, o nakakalungkot ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Hindi natin, ang problema ng iglesyang ito ay hindi niya alam ang tunay niyang kalagayan. Kaya ang sabi sa atin, ang Panginoon ang siyang true witness, no? Siya ang nakakaalam. At salamat sa Panginoon na straightforward yung kanyang pangungusap sa iglesyang ito. Dahil hindi alam ang kalagayan, hindi alam ang kondisyon ng iglesyang ito o ng bawat isa sa atin, yung kanyang tunay na spiritual na kalagayan. Alam niyo, pagka minsan kasi, yung ayaw nating nababati, yung likas natin, yung kahinaan natin. Pagka tayo'y sinasabihan, ay bibihira lamang yung talagang tinatanggap natin, yung talagang totoo. Pero dito, mga kapatid, sabi ko nga, ang Panginoon straightforward yung kanyang sinabi na, sinasabi mo, ikaw ay mayaman. Ang Laodicea, mga kapatid, kung ating titingnan ang mga records, itong lugar na ito ay mayaman, Pastor. Maraming ginto ito. Maraming ginto. Kaya noong AD 70, na tinamaan ng malakas na lindol itong syudad na ito, at maraming nag-offer sa kanila na tutulong, pero ang sabi nila, no, we have enough resources to build up our city. Kaya tinanggihan nila dahil marami nga silang kayamanan. And then, kilala itong lugar na ito dahil maraming mga tupa, hindi lamang mga puti, kundi mga itim na tupa. At ito yung ginagamit nila na yung panggawa ng damit, no? Kaya ang sabi ay
Itong damit na ito, dito nanggagaling yung magagandang mga kagamitan o mga damit. Pangatlo, itong kanyang tinatawag na Phrygian powder. Yung mayroon silang mabisang pampahid ng mata doon sa may diferensya ang kanilang mga mata. Itong tatlong ito, at saka yung dumadaloy na tubig na mula sa bundok na napakainit at pagdating sa syudad ay lukewarm. Ganito inilarawan sa atin itong lugar na ito. At itong mga mananampalataya sa lugar na ito, ginamit ng Panginoon itong tatlong ito sa kanilang kalagayan. I know thy works, ang sabi ng Panginoon. Kilala ko kayo, kilala ko ang iyong kondisyon. Sinasabi mo mayaman ka, pero sa totoo ay ikaw ay maralita, ikaw ay dukha. Sinasabi mo na mayroong kang damit pero ikaw ay lubas. Sinasabi mo na ikaw ay nakakakita pero ikaw ay bulag. Iyon ang kanyang problema. Pero Christ offer the remedy. Ang remedy dito mga kapatid ay yung sabi niya, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay sa apoy. Ito yung pananampalataya. Pangalawa, yung sinasabi mo na ikaw ay hindi mo alam na ikaw ay lubas. Nakalantad ang iyong kahihiyan. Kaya sabi ay ino-offer niya sa atin yung robe of righteousness ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi mo na mayroong kang gamot na pampahid ng mata pero hindi gumagaling. Ang maaaring pampagaling sa iyo yung Holy Spirit, ang banal na Espiritu upang makakita ka ng tunay na realidad ng kalagayan mo at ng katotohanan. Itong offer na ito ng ating Panginoon mga kapatid, sa Laodiceang ito, hindi maaaring mangyari mapasa atin itong tatlong ito maliban na hindi natin papasukin ang Panginoon. Kaya nga doon sa chapter 3 verse 20, narito ako sa pintuan at kumakatok. Kung sino man ang magbukas ng kanyang pinto, ako'y papasok sa kanya. Yes, oftentimes na sinasabi natin na gusto nating papasukin ang Panginoon sa buhay natin. But oftentimes din, mga kapatid, hindi mabuksan yung ating pintuan dahil ang sabi noong aking nabasang comment sa maraming mga nakabara sa pintuan. Kaya hindi natin nabubuksan ng lubusan yung pintuan ng ating mga puso at isipan dahil napakaraming nakabara. No? Pero God is very willing to come in our hearts mga kapatid para makasama natin siya. How often na ang Panginoon through the power of the Holy Spirit na ino-open natin, binubuksan natin ang pribilehyo, ang pagkakataon na pumasok ang ating Panginoon. Mga kapatid, bagamat ang kalagayang ito ay napaka mapanganib sapagkat we are living in the last days. Ang isa pang kahulugan nitong Laodiceang ito ay people judge. Tayo ay nasa panahon ng paghuhukom, pagsisiyasat. Subalit ang kalagayan natin ay lukewarm. Nais ng Panginoon na yung ganitong kalagayan ay ma-realize natin sa ating buhay. Mas gusto pa niya. Gusto niya na kung tayo ay mainit na tayo. Kung tayo ay malamig, yung palang nais ng Panginoon sa kanyang iglesia, itong dalawang ito,
Pastor, ay tinatawag na therapeutic. Yung mainit ay yun ay pampagaling. At ganoon din yung malamig. Pampalagaling din po mga kapatid. Yung maligamgam ay ayos din yun eh. Sa isang bagay na nagagamit din natin. Pero ang nais ng Panginoon, itong dalawang ito na therapeutic, ang iglesia, ang bawat isa sa atin, kapag tayo ay nasa mundo, tayo ay nakahalubilo, tayo ay nakamix tayo sa community o kanino pa man, nais ng Panginoon na tayo ay nagdadala, no, ng kagalingan. Otherwise, mga kapatid, hindi nga po magaganap yung sinabi ng ating Panginoon doon sa chapter 5 and 13 na kayo ang asin ng sanlibutan. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, tinawagan tayo ng Panginoon para tayo'y maging asin, maging liwanag. Ang iglesia ay magdadala ng kagalingan. No? Ang iglesia ay iglesyang nagsisilbi, iglesyang naglilingkod. Otherwise, kapag hindi natin nagagawa ito, what's use? Ano pa ang maaring magawa natin kung hindi rin lang pagpapala ang ating iglesia, ang bawat isa sa atin, sa ating kapanahunan, sa ating community, at sa mga taong ating pong nakakasalamuha sa araw-araw. I hope and pray mga kapatid na ang kalagayang ito ay ating mapanagumpayan if we allow Jesus to come in our lives. Amen. From day to day, na mabuhay tayo. Kaya nga ang pinakalayunin ng Panginoon sa atin, ang goal ng Panginoon sa atin through the power of the Holy Spirit is to reflect Christ's character in our lives. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor, sa very extensive na pagpapaliwanag po ng kalalagayan ng ating iglesia. So, tayo po ay dadako na po sa ating breakout rooms. Ang time po natin ay 4:57. Babalik po tayo ng 5:20. Ang atin pong tanong na sasagutin ay ano ang ibig sabihin ng Biblia kapag sinasabing ang simbahan ngayon ay malahininga? At bakit hindi ay gusto ng Diyos na ang simbahan ay maging malahininga or maging mainit o malamig? Bakit gusto ng Diyos na ang simbahan ay maging mainit o malamig? Sige po, proceed na po tayo sa ating breakout rooms. God first morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? God first morning, Ate Melvin. God first morning po. Tayo ay 6 dito sa breakout room. 20 minutes ang ating oras. Medyo maigsi ito. Pero pagkakasya natin mga kapatid. 20 minutes at ating pag-uusap-usapan ang ating mga katanungan. Number 1 ay anong ibig sabihin ng Biblia kapag sinabing ang simbahan ngayon ay maligamgam? Delikado pag maligamgam.
At bakit gusto ng Diyos na ang simbahan ay maging mainit o malamig? Tayo muna ay manalangin, mga kapatid. Amang banal na nasa langit, salamat po sa muli niyong pag-invite sa amin sa umaga na ito, na muling makilahok sa devotional na ito pang matuto pa. Makita namin na iyong pagmamahal. Samahan po kami sa aming pag-uusap ngayon na ikaw ang manguna sa amin sa kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. So, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Naging siyam tayo, no? Po. Si Sister Marlene Picard, yan, si Ma'am Minda Puentes, si Ma'am Dory Malit, Ma'am Jocelyn Cahobe Eder, si Ma'am Linda at Ma'am Mercy, puro babae. Saka si Brother Sunny Talusan, saka si Ma'am Jean Contreras. Ano po? Ayan, sino po ang unang gusto mag-share, mga kapatid? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, huwag kayo mahiya na mag-share na inyong mga nasa puso. Ang tanong ulit ay, ano ang ibig sabihin ng Bible kapag sinasabing ang simbahan ngayon ay maligamgam? Sino po ang gustong mauna? Mag-roll call po ako. Ladies first ba, Brother Sunny? Talusan. Marami-rami itong mga ladies dito. Sige na nga, ako nga po mauna. Parang wala akong kausap. May kausap ako. Good morning nga po. Salita nga po kayo kung nandiyan kayo. Baka may wala akong kausap. Para alam ko po. Good morning. Ayun, Morning po. Ayan, meron. Kala ko wala akong kausap Kasi tatapusin ko na agad kapag wala akong kausap. Sige po. So, ano ba ibig sabihin ng Bible kapag maligamgam ang isang iglesia? No? Delikado. No? Sabi nga sa lesson ay yung mainit ay nakakagaling. May therapeutic effect. Yung malamig ganun din. Pero yung maligamgam walang therapeutic effect yan. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin. Kaya pag magiging maligamgam mga iglesia, ay tumutukoy ito sa spiritual na kondisyon. Kung saan yung simbahan ay hindi na mainit. Wala nang pag-ibig, wala nang apoy, walang paglilingkod sa Diyos. Naku po, delikado, no? Pero hindi pa rin malamig. Kasi dumadalo pa yung mga kapatiran, Hindi pa malamig. Yun nga lang, walang interes sa mga kapatiran. Sige lang sa simba yan. Delikado, no? Para bang sa gitna lang ay nasa gitna. May anyo ng kabanalan pero walang kapangyarihan. Naku po, delikado, no? Ito ang sinasabi ng Diyos tungkol sa Laodicea. Komportable lang mang sila, Hindi sila mahirap, mga kapatid, mayaman ang kanila iglesia. Kontento lang sila, Hindi nila namamalayan sila pala ay kumbaga nabalaho na barko, Ganun, miserable, poor, blind, sabi dito, and naked. Ayan, sa madaling sabi, aktibo pero walang espiritu. Naku, delikado, Present pero walang ahlab. Mayayaman sa material pero mahirap sa kaligtasan, po. So yan ang ibig sabihin ng maligamgam na iglesia. So kung aking tatanungin, ano daw yung bakit daw gusto ng Diyos na maging mainit o malamig? Bakit nga ba gusto ng Diyos na maging mainit o malamig tayo, mga kapatid? Po? Hindi maligamgam. Kasi gusto ng Diyos na ang simbahan ay mainit, nagliliyab sa pag-ibig, pananampalataya at paglilingkod. O malamig naman, maamo, nagpapagaling o refreshing. Yun ang malamig, refreshing, maamo. Parang therapeutic hot and cold spring sa Laodicea. Kasi mayroong hot spring tsaka cold spring doon, nagpapagaling, So ang punto, gusto ng Diyos na tayo maging kapaki-pakinabang, mga kapatid. Kasi yung hot, therapeutic, nakakagaling. Yung cold, ganun din, Pero yung maligamgam, hindi nakakagaling, walang pakinabang, sabi, So kapag mainit at malamig, may epekto. At nagbibigay ng buhay, nagpapagaling. Pero ang maligamgam, walang saysay, mga kapatid, walang epekto, walang transformation. Gusto ng Diyos lahat tayo ay magbigay ng ating init, ng ating init. Hindi yung kontentong umupo, manood at umuwi. Delikado, pagka ganyan sa ating church. Kontento lang na umupo, manood at umuwi.
So, meron pang gusto magdagdag mga kapatid? Kung wala, magdadagdag ako. Ako magdadagdag ng question. Sino pong gusto magdagdag sa ating dalawang katanungan na gustong sumagot? Si Ma'am Jocelyn, gusto niyo pong mag-share? Ma'am Linda, si Ma'am Jean, Ma'am Marlene. Ang dami natin. 10 tayo. Andito pa pala si Pastor Jerry. Si Brother Sunny, meron kayo share? Ito na lang, pag-usapan natin. Ano? Maganda rin. Good morning po. Ayan po, sige po, si Brother Sunny. Sige po, pakinggan natin. Ito na po magpagdal, no? Sabi nga po, ngayon kung ano po ba ang konteksto ng Laodicea sa modernong panahon o sa panahon, sabi natin sa panahon 2025. Ang masasabi ko po, ang konsepto ng maligamgam na simbahan o maligamgam na Kristyano, ito po ay nananatiling isang paalala para po sa mga mananampalataya at mga komunidad o mga Kristiyano sa simbahan. Ito po ay tumutukoy sa mga sitwasyon kung saan ang pananampalataya ay nagiging superficial. Halimbawa, mga taong nagdeklara ng pananampalataya kay Kristo ngunit hindi ito ginagawa sa buhay araw-araw. Tulad ng hindi pagtulong sa mga nangangailangan, pagiging walang malasakit sa pagpapayag na ebanghelyo, o ginagawa po nilang prioritize ang mga material na bagay, mga yaman kaysa sa paglago, sa spiritual na paglago. Sa maraming Kristiyano ngayon, ito ay nakikita sa pagiging komportable o walang pagsisikap laban sa mga hamon ng mundo. May maging dahilan sa pagbagsak na spiritual na sigla. Ang mensahe po nito ay hindi lamang pagkondena, kundi ito po sa pag-aanyaya sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa Payag 3:20, sabi po doon, na ito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugon. Kung ang man ay makarinig na aking tinig at magbukas ng pinto, papasok ako at kakain kasama niya at siya'y kakain kasama ko. Ito po ay nag-encourage ng pagbabalik sa mainit na relasyon po natin sa Diyos upang maiwasan po natin na pagiging itinapon o iniiwasan po tayo sa Kanya. O kabagasan po para buwan inaalis po tayo sa bibig ng Panginoon o Kanya po isinusuka. Sa madaling sabi po, ang maligamgam na Kristyano, ito pa isang babala dapat sa pagiging hindi buong tapat sa pananampalataya na maaaring magiging problema sa anumang panahon. Sa atin po ngayon, kung saan ang mga materialismo at kawalan disiplina ay madalas na nakaka-apekto sa mga komunidad ng mga mananampalataya. Yun lamang po, kapatid. Salamat po. So yan ang mga salamat sa inyong share. So sa nakikita ko kung tama ako o mali, pakicorrect po ako. So delikado pala yung mga naniniwala na we are just saved by grace alone, kahit di na tayo gumawa, ligtas na tayo. Kasi parang gano'n yung lumalabas dito yung tumatalo lang kasi ligtas naman by grace walang kahit walang pagbabago, walang paglago, walang init, walang apoy. So para yung palang mga nagsasabi na they are saved by grace alone, not by works, hindi na sila gagawa, ligtas na sila. Delikado ang lagay ng mga ito, Meron kasi ako nakita na nag-share ng ganito na dati nating kapatid hindi ko alam kung nag-iba na ng religion So yun ang kanyang pinapano ngayon, yun ang kanyang sinasabi, grace, saved by grace alone. So delikado pagka ganyan ang naisip natin, hindi na tayo gagawa. Maligam-gam isipin nyo isang iglesia, sige lang, dadalo lang. Hindi kung sino lang yung tatayo sa harapan, yun na lang. Wala na, hindi nalalago ang kapatiran. Meron ditong mga ebidensya, mga ebidensya ng local na congregation na maaaring maligamgam na. So ito, maraming programa kaysa sa panalangin. Dapat pala mas maraming panalangin. Maraming galaw pero walang tunay na pagbabago. Ayan. Komportable pero hindi nag-evangelize. Tumadami ang ari-arian pero nababawasan ang pagmamahal at kapangyarihang espiritual. Tumadalo pero hindi naglilingkod. Ayan, yung dumadalo lang. Ito na nga yung SDA, sitting down always. Wala nang hunger pero for the Holy Spirit. Worship na puno ng forma pero kulang sa presensya. Kontento, okay na yan. Kahit walang himala, walang revival, walang transformation. Ito yung mga vibes ng mga
maligamgam na iglesia. Doon naman sa mga maligamgam na Kristiyano, meron din hindi na nagagalit o nasasaktan kapag nagkakasala. Kapag ikaw nagkakasala, parang normal lang sa'yo, no? Nako, delikado na po. Parang wala ka na, manhid na, no? Wala ka nang ganang magsimba. Nako, eto na. Magbasa ng Bible o manalangin. Nako, ay dapat lagi tayong nagbabasa ng Bible, no? At nanalangin at nagsisimba. At parang checklist na lang ang pagiging Kristiyano. Mas excited ka pa sa bagay sa mundo kaysa sa gawain ng Diyos, patay. Dahil yun yung mga ayaw makisangkot sa mga gawain ng Diyos kasi mas excited siya sa mga gawain ng mundo, no? So ito pa, kontento ka sa spiritual na minimalism. Basta ligtas ako, okay na. Yan, sinasabi kong saved by grace. Itong hindi nila naunawaan yung saved by grace. Yes, totoo naman. We are not saved by works. Pero hindi naman dapat na hindi tayo gagawa dahil wala ka namang ibinalik na pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Di ba? Hindi mo na inaalala ang kaluluwa ng iba. Ito, mas nakakatakot. Kailangan natin alalahanin ang kaluluwa ng iba. Dahil hindi tayo selfish, mga kapatid. Hindi mo na hinahanap ang kapuspusan ng Holy Spirit. Naisip mo ng, okay lang, at least di naman ako masyadong masama. Meron bang ganun? Di naman ako masyadong masama. Kung may tumama dito sa puso mo, kapatid, ngayong umaga na ito, good, ibig sabihin, kinikilos ka pa rin ng Holy Spirit na magbago. Yun naman ang pakay ng lesson na ito sa atin. Magbago tayo, mga kapatid. Huwag tayong manatiling gano'n na lamang. Huwag tayong manatiling gano'n na lamang. Walang therapeutic ang mga maligamgam na Kristiyano at Iglesia. Kaya sabi ko nga, lagi kong pinupush ito. Kung gusto nyo ng pagbabago, simulan nyo sa pag-attend ng church ng tamang oras, mga kapatid. Simulan nyo, mag-encourage kayo ng iba pa. Yun, may nakita na kayong pagbabago. Ibig sabihin kasi, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Bakit? Dyan din ako nagsimula magbago. Umattend ako ng maaga sa church. Na-encourage ako ng mga ilang kapatid. Nagsimula kami ng tamang oras. Hindi yung 9:30 magsisimula, mga kapatid. Nakakalungkot. Tayo ay madalas, malamang kasama na tayo sa Laodicean Church. At nauubos na pala ang oras. 7 minutes na lamang, mga kapatid. Bakit kaunti na binigay sa atin? 5:20 daw tayo babalik. Anyway, kung ganun ang oras na pagbalik, ay magko-closing, magpe-prayer na tayo, mga kapatid. Sino po ang makikisama sa akin sa prayer? Pwede ka ba, Brother Sunny? Hati tayo sa prayer. Sa yung bandang itaas, sa akin yung sa baba, o palit tayo. Ano po gusto niyo po? Nilagay ko dyan sa chat box yung ating prayer. Nakita niyo po? Hello po? Okay, nawala yata yung signal niya. Sino po ang gustong makisama sa panalangin? At mag-signal lang po kayo. Kung wala, kaya ko po itong gawin. Gusto ko lamang makasama kayo. At sigurado gusto rin ng Panginoon na makasama kayo. Dahil ayaw niyang maging Laodicean Church kayo. Mga Laodicean Christian. Sige po, 30 seconds silent prayer and then I will continue, mga kapatid. Ako na sa Brother Melvin, sa adoration and confession. Sige po, buti na lang dyan si Pastor Jerry. Doon po kay adoration and confession and then tutuloy ko po yung nasa listahan. 30 seconds silent prayer po tayo, mga kapatid. I-play ko lang yung ating video music. Pagkasya na natin yung oras na ito. Mahal at buong Diyos, aming Ama sa langit.
Ikaw na siyang likha ng langit at ng lupa. Ikaw na Diyos na umiibig sa amin ng walang pag-ibig na ibinigay po ninyo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus, upang kaming mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pagsampasalat at pagsampalataya sa aming tagapagligtas. Pinupuri ka po namin sa umagang ito sapagkat kayo po lamang ang nakila sa lahat. O lamang ang Diyos na tunay at walang kaparis sa mundong ito. Kami, Panginoon, ay iyong tanggapin sa aming pagsamba. Hindi po iyong nawang tuloy na panahanan ng Espiritu upang kami akayin sa landas ng katwiran. Nautismohan niyo kami upang maging mabuti niyong mga tagapagbalita, mga mensahero, mga tagapagpapatotoo ng biyaya mo, ng katotohanan na iyong ibinahagi at ipinahayag sa amin. Humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran ng lahat ng nagawa namin ng kasalanan sa isip, salita at sa aming ginawa. Hindi kami nakaabot, Panginoon, sa bunal mo ang katwiran. Kami lumabag sa iyong kautusan. Humingi kami ng sorry, Panginoon, sa aming mga ginawang kasalanan. Amin ito, Panginoon, na hinihingi ng tawad ang aming pong nature, inclination sa kasalanan. I-restore mo kami, Panginoon, nung balikin ng buhay namin at masunod ang iyong katwiran. Bigyan mo kami ng damit ng katwiran, malinis na damit ng aming Panginoon. Kami humihingi rin ng tawaran sa pagiging state ng lukewarmness, pagiging mayabang sa aming espiritualidad, pagiging proud sa aming religious life. Patawarin mo kami, Panginoon, sa kalagayan ito ng aming pong espiritualidad. At sana hindi nyo kami i-restore, bangon, at kami ay inyong tuloy na ilusi ng Holy Spirit. Ipahayag sa amin ang kalagayan, pangangailangan, matinding pangangailangan ng aming tagapagligtas sa araw-araw ng aming buhay. Marami po salamat sa iyong pagdinig. Hinihiling namin sa pangalan ng iyong anak. Amen. Sa pagpapatuloy po o dakilang Diyos sa aming panalangin, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy mong pag-iimbita sa amin sa bawat umaga na umattend, gumising ng umaga o mag-sacrifice ng oras para marinig ang iyong panawagan sa amin. Ramdam po namin ang iyong pagmamahal o dakilang Diyos. Sa umaga na ito, narito po ang aming mga kahilingan. Marami kaming mga ongoing evangelistic meetings na nagaganap sa aming nasasakupan. Patuloy mo pong pag-alabin ang mga puso ng mga kapatiran na tumutulong sa gawain na ito, na maging daluyan ng mga pagpapala ng mensahe na ibibigay ninyo sa inyong mga anak sa paligid ng aming mga nasasakupan, na kung saan makita nilang katotohanan, tanggapin nila kayo bilang personal na tagapagligtas. Sama din namin na sa panalangin ng mga Adventist schools, ang KLAA, ang elementary schools, ang mga missionary teachers o dakilang Diyos, na ito'y nagagamit ninyo ang mga paaralan na ito sa pagpapakilala ng aming Panginoong Hesus sa mga bata, estudyante at din sa mga magulang. Dalangin din namin ang programa ng CLPM, ang headquarters project, Every Family a Builder. At magkain din ang groundbreaking na gaganapin sa November 30 at ang constituency meeting sa December 8 and 9. At ang mga sumusunod na mga crusade sa aming mga nasasakupan sa Sapangpalay Church, Bantug, sa Akle, sa Bantay Bayan, sa North Bulacan 1, ganyan din sa North Bulacan 2, sa Dimson, Lubao, Pampanga, sa Santo Cristo, San Antonio, sa pangunguna ni Pastor Jerry, ganyan din sa Divinian, Jones Isabela,
at ang crusade sa Borland, Santa Maria, Bulacan hanggang sa November 22, o dakilang Diyos. Dalangin namin na patuloy niyo pong pasiglahin ng bawat isa, mas marami pang tumulong sa gawain na ito upang mas maraming ma-encourage ng mga iba pang mga kapatiran at gayon din ng mga kapitbahayan ng bawat iglesia na ito. Dalangin din namin ang mga bagong baptismo, mga kapatiran sa aming nasasakupan. Sila ay mura pa sa pananampalataya at madaling matukso ni Satan. Maaari po ba, dakilang Diyos, patatagin ang kanilang pananampalataya at panghawakan ang kanilang pananampalatayang tinanggap na kayo at kayo lamang ang aming magiging tagapagligtas. Dalangin din namin ang Hope nightly Bible series ng SSD from December 3 to 13. Gain din ang spiritual strength ni Rocky De Los Santos at si Marian De Vera sa kanyang guidance of Holy Spirit, kanyang pag-aaral ng caregiver. Gain din si Ace and Divine Lacaba sa kanilang hinihiling na anak ko, dakilang Diyos. Gain din ang mga kapatid namin na may mga karamdamang pampisikal. Ang kagalingan ay aming hinihiling, kagaya ng pagpapagaling niyo po sa amin at sa iba pang mga kapatiran ng mga nakaraan. Si Wilma Bacani, Rolando Simapranca, Roel Antonio Mariano, si Mary Jane Esquera, si John Emilson Talusan, si Rose Lazaro, si Armando Alcantara, Irma Galang, Kate Justin, si Gabe, si Hannah, si Sandra, Kate, si Sweet and Aldrin. Kasama na rin si Conching Carpio, si Buboy Vicente, Feli Gucheco, Mark Ian De Chavez, Quintin, si Cleo Freya Rosa, si Charlie Ancheta, si Yoli Liktawa, Christina Aguilar, si Jaime at Naring Manlungat, gayon din si Gianni Kaliwag, Marcos Espiritu, si Elenji De Los Santos, Rocky De Los Santos, Isaira Van Cruz, Feli Diaz, Freya Austria, Normita Baron, Adeline Feliciano. O dakilang Diyos, ang mga pangalan po na ito naming nabanggit ay may karamdamang pisikal na nais naming ilapit sa iyo. Maaari po ba sila hipuin nyo ng mga pagpagaling na kamay at ipagkaloob sa kanila ang pag-asa at pagmamahal at ang kanilang mga pangailangan sa mga sandali na ito, at sila ay makasama namin ng mas matagal sa aming paglago para hindi kami maging Laodicean Christian and Laodicean Church. Dalangin din namin mga kapatid na narito ngayon sa Zoom at sa Facebook Live na kasama namin na nananalangin. Ang sambayan ni Pastor Cherry, ang sambayan ni Ma'am Marlene Picard, ang sambayan ni Ma'am Minda Fuentes, gayon din si Ma'am Dorin Malit, si Pastor Celine Paulino, ang sambayan ni Jocelyn Cahobe-Eder, ni Ma'am Linda Mesa, si Sister Mercy, si Sister Jean Condridas, at gayon din si Brother Sani Talusan, o dakilang Diyos. Kasama namin sa Facebook Live. Hindi man namin nababanggit ang mga kanilang mga pangalan. Ngunit alam po ninyo, kasama namin sila na nanalangin. Maaari po ba dinggin ang aming mga kahilingan at masasalamat ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Salamat po muli sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Brother. Amen. Thank God. Brother Ping, God bless. Salamat po Aliwan. sa lahat po. Salamat. At bukas po muli mga kapatid, invited ulit tayo ni Jesus na muling lumahok sa ating devotional na ito. No? At tayo ay lilipat na sa main room mga kapatid. Huwag kayong magkakamali. Live breakout room lang. Huwag live meeting. Sige po, nag-iintay sila sa atin. I-adjust ko lang yung oras natin. Salamat po sa Panginoon. God bless po. God first morning po, bago magpapaalam na po sana ako sa meron po kaming lakad. Pero gusto ko pong batiin po yung aming best friend dyan, yung ating mahal na presidente. Happy birthday and may God bless you more po, Pastor. Sana po mabusog niyo kami. At ayan po ninyo, pagka yung
kalabaw dito sa aming kapitbahay nagbuntis na ulit, meron na po tayong gatas ng kalabang. Sige po, marami pong salamat. Makaabot sana sa bandang hain niyang gatas na kalabaw na yun. Wala pong problema, Pastor. Basta po nagbuntis ulit yung damulag na dinig po sa kapitbahay. Sigurado po babaha dyan at dadalo yung gatas ng kalabaw. Amen. Happy God first morning po. Papaalam na po. Ingat, Brother Esme. Bye-bye. Morning po. Pastor. Pabili ng gatas ha. Oo po. Shout out po. Good morning. God bless. God first morning din po kay Brother Melvin. Thank you po. Bye-bye. Sama ko. Maya-maya po ay wag po natin ding kalimutan na aawit po tayo ng happy birthday. Yes, Pastor. Brother Melvin. Sir. Pwede na po tayong umawit ng ating closing song. Sige po, at papasok na rin yung iba dyan. I-play na natin yung ating closing song. I-play na muna natin yung ating promotion. Sige po. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Builder. Amen. Amen po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat,
sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras damang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siyang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Meneses, pag-isama po sa prayer ang ating Pangulo. Ay po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga salita ng buhay na amin pong napag-aralan, napagbulay-bulay, natutunan sa umagang ito. Ito'y pabaon ninyo sa amin sa umagang ito bilang kalakasan ng aming pananampalataya at paglago namin sa aming espiritual. Sa isang tanging panalangin, O Diyos, amin pong idinadalangin ang aming pong mahal na Pangulo, si Pastor Jerry Estabillo. Sa araw na ito, Panginoon, ay nagdiriwang ng kanyang kapanganakan sa laman. Maraming salamat po, Panginoon, sa maraming mga taon sa kanyang buhay. Tunay at kami naniniwala na hindi kayo nagpabaya sa kanya. Hindi kayo naging madamot, hindi rin kayo naging malayo. Bagkus patuloy niyo ang inyong biyaya, ang inyong pagmamahal higit sa lahat, upang ang aming kamanggagawa, aming Pangulo, ay matamasan niya at maranasan niya sa araw na ito, pagkalipas ng maraming mga panahon na kanyang buhay, ang inyo pong pag-ibig. Naway amin pong idinadalangin sa umagang ito na patuloy mo pong gabayan siya sa malaking responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat na inyong pinahintulot at pinili upang pangunahan ang inyong banal na gawain
sa teritoryo ng Central Luzon Provinces Mission. Mahal na Diyos, nawa ang banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa Kanya. Pagkalooban ng inspirasyon, ng kalakasan upang sa Kanyang pangunguna, Panginoon, ay madala niya ang iyong banal na gawain, mapangunahan, pang maging masulong, maging matagumpay. Pagpalain niyo rin po bilang Ama sa Kanya pong tahanan. Naway sa kabila ng Kanyang kaabalahan, ang Kanya pong presensya, malimit, siya ay wala sa Kanyang pamilya. Subalit ganun pa man, patuloy mong pagpalain ang Kanyang buong sambahayan. Kanyang mahal na asawa, mga anak, igawad sa kanila ang inyo pong patuloy na pagmamahal at bendisyon, pag-iingat. Ganon din po, Panginoon, bilang aming kamanggagawa, bigyan niyo siya ng lakas, inspirasyon, upang sa kanyang mga pagpapayo, maging ang kanyang presensya ay maging pagpapala sa lahat ng mga manggagawa. Maraming salamat po, Diyos, sa katiyakan na sa umagang ito aming baunin sa buong maghapon ang inyong pagpapala at bendisyon. Kung saan niyo po kami nasumpungan nagkulang, humihingi po kami ng kapatawaran. Salamat po sa katiyakan na inyo pong tinanggap ang aming panalangin. Nalangalang po sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. 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 Sing. Birthday po. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy birthday. Birthday, Pastor Jerry. Pastor Jerry. Happy birthday po. Ending ko muna tayo mga kapatid. Umuulan ng mga puso. Umuulan ng mga puso. Chanting po muna tayo. I am missional, okay? Ready, go. Missional I church. am missional. I Will go. Thank you po sa inyo. Pastor Joey. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, mangagpakasakdal kayo, mangaliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang bigay ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Kaya paano po kay Kongang? Pastor Jerry, happy birthday. Happy birthday. Kita po tayo uli bukas. Pastor Jerry. Kayo pa ay inaanyayahan po kayo sa inyo pong kanya-kanyang tahanan upang ipagdiwang ang birthday ng ating Pangulo. Bumili po ng tigi-isang cake. Talaga? Good morning po, Penny. Online din po ang celebration. Paganda niyo po ako. Paganda niyo po ako sa bahay niyo, ha? Sige. Salamat po sa lahat. Sa technical natin, sa headquarters. Salamat po. God bless po. God bless po sa nasa bahay pa ako. At yan ang ating devotional sa umaga nito, mga kapatid. Medyo kinapos lang oras sa reflection time at nagsim binigay na oras kasi pero nalinaw naman, alam ko na bless kayo naman. Banalangin ko, mga kapatid ko, no?
ito sa atin sa ating sa buong CLPM ay maunawaan natin na hindi tayo Laodicean Church. Hindi tayo maligamgam, mga kapatid. Huwag tayo maging maligamgam. Magkaroon tayo ng transformation, magkaroon tayo ng improvement, magkaroon tayo ng paglago, mga kapatid ko. Dahil kapag wala, tayo pala ay maligamgam. At yan ay delikatong kalagayan, mga kapatid. At God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have